Former Executive Secretary Vic Rodriguez is facing a disbarment complaint for allegedly breaching confidentiality through disclosures in his book about the 2022 campaign of President Bangag Marcos Jr. The disbarment complaint was filed by Jason Binay Suarez, a nephew of former Vice President Jejomar Binay. Suarez alleged that Rodriguez, who also served as Marcos legal counsel, breached his professional duty by revealing confidential matters from the president's 2022 campaign and early months of the Marcos administration. Nag-release ng statement si Attorney Vic Rodriguez patungkol sa disbarment. Okay? Dahil sa paglabas niya pagsulat niya nitong, pag-expose niya ng The Kingmaker. So lahat ng mga gusto ng Kingmaker book, ayan po, Maharlika Network at protonmail.com. Lipstick muna tayo ng Iconic Claire Collective. Bago natin basahin ang ating, ang message ni Attorney Vic. Statement on the disbarment case against Attorney Vic Rodriguez for publishing his tell-all book Kingmaker, the hard copy. Ang pag-aabogado ang tangi kong pinagkukunan ng kabuhayan upang marangal kong maitaguyod ang aking pamilya at mapag-aral ang aking mga anak. Kung ang layunin ay ako'y takutin at patahimikin, nagkakamali kayo. Ito ay desperadong tangka na presahang busalan ang mga katulad ko na nagtatanggol sa interes at nasa panig ng sambayanang Pilipino bilang kritiko at pumupuna sa talamak na korupsyon, labis na anomalya, political persecution, pag-aabuso sa paghulma ng paglusday sa ating national budget, lalo na ang flood control funds sa ilalim ng Marcos administration. Higit lang nilang pinag-aalab ang aking puso't paninindigan para sa bansa at pagmamahal sa mga ordinaryong Pilipino. Asahan ninyo na higit pang titingkad ang aking pagsisilbi bilang gabay, mata, tenga at tinig ng mamamayang Pilipino sa loob at labas ng ating bansa. Kung ito ang halaga ng paglalahad ng katotohanan at kapalit ng pagtatanggol sa interes ng Pilipino, maisob kong haharapin ang disbarment case na ito. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Alam mo, mahal talaga makipaglaban sa katotohanan. Diba, tinanong ako niyan nung March 23 nung nasa higa ko. I think yan yung sinagot ko. Mahal talaga. Pareho, yan ngayon, si Attorney Vic, first time ng disbarment. Ako, 7. Warrant of arrest sa Pilipinas and 4 cases. Tapos sa kabila niyan, ginagawan pa tayo ng kwento ng Team Alpotera na ako daw ay tao ng mga Marcos. Di ba? Nakita niyo kung paano nila i-twist para lang, sirain nila ako sa mata na ninyo. But hindi naman nila sila magwawagi. Ganyan ang mga Team Alpotera at Team Bangag. Mahal po ang makipaglaban sa katotohanan. Kaso, ang ibabato ng Bangag administration na yun. So, pinailan breaking news ng disbarment, itong si Attorney Vic Rodriguez. Tignan muna natin pala. Okay? Sino nag-file sa kanya ng disbarment? Tignan natin Ayan. Vic Rodriguez disbarment complaint over disclosure in Kingmaker book. Bakit siya pinailan? Former Executive Secretary Vic Rodriguez is facing a disbarment complaint for allegedly breaching confidentiality through disclosures in his book about the 2022 campaign of President Bangag Marcos Jr. The disbarment complaint was filed by Jason Binay Suarez, a nephew of former Vice President Jejomar Binay. Suarez alleged that Rodriguez, who also served as Marcos legal counsel, breached his professional duty by revealing confidential matters from the president's 2022 campaign and early months of the Marcos administration. These were detailed in Rodriguez's book Kingmaker. In my view, sabi nitong pamangkin nitong Binay na ito, the disclosures, regardless of their truthfulness, were not mere storytelling, but a calculated act tied to personal interest and political ambition. Sabi nito, such action prohibited under the Code of Professional Responsibility and Accountability, misuse client confidence, and undermine public trust in the legal profession, especially when committed by someone close tied to the highest office in the land. He said it's a lawyer's duty to protect the client's trust. I seek not political confrontation but the guidance of the Honorable Court. Walang kwenta mga kababayan. So ngayon,
Anong ibig sabihin nito? Kagagawa na naman ito ng bangag administration. Dahil lahat ng kritiko katulad ko, lahat ng mga nagkakampi para sa inyo, ay talagang tutuluyan nila or gugurgurin nila. Mga kababayan, kung nabasa ninyo ang libro ni Attorney V, kaya sabi ko nga sa'yo, you have to get your copy, andyan yung email natin. Okay? Ang nakalagay dito ay ang ibig sabihin nito, nung nilabas ni Attorney Vic Rodriguez, siya ay whistleblower. Kumbaga, in-expose niya ang mga katiwalian, yung mga hindi magandang ginawa ni Marcos Jr., katulad na lamang pag-appoint sa mga taong pag-appoint sa pwesto ng mga taong walang qualifications. At pag-appoint katulad ng Michael Ma na hindi dumaan sa tamang proseso, walang black and white. Ibig sabihin, walang black and white, walang papeles. Si Michael Ma, nakalagay dyan sa book niya, kung paano siya in-appoint o in-appoint pa siya officially, pero nagpa-function siya bilang special envoy, di ba, to China, nang sumisweldo siya, in-enjoy niya ang pera ng bayan habang ginagago ang Pilipino. Nakita ninyo? So kaya pinag-iinitan ngayon si Attorney Vic Rodriguez. Ang question ko, meron bang breach o paglabag ang librong ito sa national security? Like military chuchu, di ba? Doon mo titignan. Wala naman ako nabasa dito na may didisclose ang Attorney Vic Rodriguez patungkol sa national security issue na na-jeopardize ang seguridad ng Pilipinas. Ang nakalagay dito, lahat ng kajotahan ni Lisa Tanas, lahat ng panggagago ni Marcos Jr., lahat ng mga inappoint niya mga tiwali, at lahat ng mga ipinakiusap ni Tambaloslos, ni Romualdez, ni Lisa Tanas, kay Marcos Bangag, na i-appoint si Altenco kasi may aayusin lang sila for 1 year, at hanggang ngayon, dyan si Altenco para agawin nila o i-reverse nila ang court decision dito sa Okada Management kay Kazuo, di ba? Isa yan dito sa in-expose ni Attorney Vic Rodriguez. So pwede lang magkaroon ng ayun no, pag yung na possible na pwedeng gamitin sa kaso kung meron nilabag si Attorney Vic na national security issue, mga palangga. Na nagkagulo-gulo ang bayan natin, na ano tayo, napahamak ang ating bayan dahil sa kanyang libro. Wala naman. Wala kayo nabasa yung mga nakabili ng book, di ba? So yun mga palaga. Tingnan ko lang. Okay. Okay. Yeah. So ngayon, yan. So pinag-iinitan nila ang ating Attorney Vic Rodriguez kasi lumaban yan eh. Diyan sa vice scam na yan, di ba? Hindi pa inaantay pa nga natin ang oral arguments ng Supreme Court. Dahil yan ay binuking nila kasama si Attorney Ungab, si Congressman Ungab. Ipinakita niya dito sa kanyang libro kung paano kababoy ang gobyernong ito na mag-a-appoint ng pasikreto, di ba? At ikinuwento dito ni Attorney Vic yung kwento ng buhay niya, kwento ng family niya, a little bit of his family, yung ginawa nila during the campaign nga. Anong breach of contract yun? Mga kwento niya ito. So definitely, alam niyo na kung anong purpose nitong bangag administration na ito. Sinulat niya dito yung mga nag-apply, di ba? Yung list na nag-apply, katulad ni Taning, okay, na wala namang qualifications. Binuking niya lang sa inyo for public concern, public interest. Yung katiwalian sa smuggling, di ba? Yung tungkol sa sugar order number 4, remember that? Dahil, hindi ba nakasulat dito, pero obviously, doon sa mga ako nag-expose sa inyo, halos na lahat ng mga iba dito nag-expose ko, nandito sa book ni Attorney Vic, na ang punot dulo ng kahirapan ng Pilipinas, smuggling, hoarding. So, ang in-expose siya dito, walang kinalaman sa national interest like military operation, navy, na mapapahamak ang ating bayan. Sa halip, ang in-expose niya dito, yung kadyutahan ni Lisa Tanas, yung pakikipagsabuatan, yung pag-a-appoint sa mga taong walang qualifications. Remember the Okada, I don't know, nabanggit ko yung sa Okada, na ang ginawa ni Bangag Jr., na supposedly, I mean, itong si Altenco na pinush ni Martin Tambaloslos Romualdez at ni Lisa Tanas. Di ba? Ni Lisa Tanas na i-appoint si Altenco dahil may aayusin lang sila for 1 year. Anong inayos nila? Ni-reverse nila. Gumawa ng sariling desisyon ang PAGCOR para agawin nila ang management kay Kazuo Okada dyan sa Okada, Manila.
So ito yung nakalagay dito sa book. Wala ditong mga ano, yung mga classified information na napahamak ang bayan. Ang nakalagay dito mga kababayan, yung lahat ng mga kadyutahan ni Lisa Tanas, yung pag-a-appoint nila sa mga taong hindi naman dapat i-appoint.